Sa paanan ng isang mataas at masukal na bundok sa dulo ng bayan ng San Isidro, nakatayo ang isang maliit na kubong yari sa kawayan at pawid. Doon naninirahan ang mag-anak ni Mang Lando, ang kaniyang asawa na si Aling Rosa, at ang kanilang dalawang anak na sina Tomas at Lina. Malayo sila sa sentro ng baryo, malayo sa ingay ng palengke at sa liwanag ng mga gasera sa gabi. Ang tanging kasama nila ay ang malamig na hangin ng bundok, ang huni ng mga ibon tuwing umaga, at ang maamong katahimikan ng kalikasan. Mahirap ang buhay ng mag-anak, ngunit payapa. Si Mang Lando ay isang magsasakang nagbubungkal ng maliit na lupang minana pa sa kaniyang ama. Kaunti lamang ang ani, sapat lang upang may maisaing at may maihain sa hapag araw-araw. Si Aling Rosa naman ay naghahabi ng banig at basket na paminsan-minsang ibinababa ni Mang Lando sa baryo upang ipagbili. Ang kanilang mga anak ay sanay sa simpleng pamumuhay. Naglalakad sa bundok upang mag-igib ng tubig sa sapa, namumulot ng kahoy na panggatong at tumutulong sa pagtatanim. Kahit salat sa yaman, sagana ang kanilang tahanan sa kabutihan. Kilala ang mag-anak sa pagiging matulungin. Kapag may naliligaw na manlalakbay sa bundok, pinapapasok nila sa kubo at inaalok ng mainit na lugaw. Kapag may kapitbahay na nagkasakit, si Aling Rosa ang unang umaakyat upang magdala ng halamang gamot. At kapag may batang nagugutom, ibinabahagi ni Mang Lando ang kaunting bigas na natitira sa kanilang bangkete. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, pauwi na si Mang Lando mula sa bukid. May pasan siyang bungkos ng kamote at ilang pirasong mais. Sa may gilid ng makitid na daan, may nakita siyang isang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng punong balete. Kusot ang damit nito at tila pagod na pagod ang katawan. "Magandang hapon po," bati ni Mang Lando at agad na lumapit. "Kayo po ba'y napapagod? Baka nais ninyong magpahinga muna sa aming kubo." Tumingin sa kanya ang matanda. Malalim ang mga mata at tila may kakaibang liwanag ang tingin. "Salamat, mabuting lalaki," mahinang wika nito. "Matagal na akong naglalakad at wala na akong lakas." Hindi nag-atubili si Mang Lando. Tinulungan niya ang matanda at inakay patungo sa kanilang kubo. Pagdating doon, agad namang nagpainom ng malamig na tubig si Aling Rosa at nagluto ng kaunting lugaw. Kahit iyon na lamang ang natitirang pagkain nila sa gabi, buong puso nila itong inihain sa panauhin. Tahimik na kumain ang matanda, ngunit paminsan-minsan ay palihim na sinusulyapan ng buong pamilya. Nakita niya kung paanong hinahaplos ni Mang Lando ang ulo ng kaniyang mga anak, kung paanong ngumingiti si Aling Rosa kahit pagod na, at kung paanong masaya pa rin ang mga bata sa kabila ng kakapusan. "Napakabuti ninyong mga tao," wika ng matanda matapos kumain. "Sa dami ng aking dinaanan, bihira ang pamilyang tulad ninyo." "Wala po iyon," sagot ni Mang Lando. "Kung may kaunti kaming maibibigay, mas mabuting ibahagi kaysa itago." Nang dumating ang gabi, inanyayahan nila ang matanda na doon na magpalipas ng magdamag. Inihanda nila ang isang banig sa sulok ng kubo. Bago matulog, tahimik na nagdasal si Aling Rosa, humihiling ng kaligtasan at pasasalamat sa araw na lumipas. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising si Tomas sa isang kakaibang ingay. Parang may mabibigat na yabag sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang nakatayo sa may punong balete ang matandang kanilang pinatuloy.
ngunit hindi na ito anyong tao. Ang mga paa nito ay tila paa ng kabayo, matipuno at mabalahibo. Ang ulo nito ay bahagyang nakatalikod, at sa bawat galaw ay tila nagbabago ang hugis ng katawan. Napaatras si Tomas, nanginginig sa takot, ngunit hindi siya makasigaw. Maya-maya, pumalik ang nilalang sa anyong matanda at muling pumasok sa kubo na para bang walang nangyari. Kinabukasan, maagang umalis ang matanda. Nagpasalamat siyang muli at nagpaalam na may ngiti sa labi. Hindi alam ng mag-anak na sa gabing iyon, isang tikbalang ang kanilang pinatuloy at pinakain. Isang nilalang ng bundok na matagal nang nagmamasid sa kanilang kabutihan. At sa mga sandaling iyon, sa kailaliman ng gubat, may isang lihim na pasyang ginawa. Isang pasyang magbabago sa kapalaran ng pamilyang may mabuting puso. Mula nang umalis ang matandang panauhin, umalik sa dating tahimik ang buhay ng mag-anak ni Mang Lando. Ngunit sa puso ni Tomas, nanatiling sariwa ang larawan ng nilalang na kaniyang nasilayan sa liwanag ng buwan. Hindi niya iyon agad ikinuwento sa kaniyang mga magulang. Natakot siyang baka hindi siya paniwalaan o baka lalo lamang silang mabahala. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mang Lando na tila mas masigla ang kaniyang bukirin. Ang mga punla ng palay na dati payat at dilaw ay unti-unting nagiging luntian at matibay. Ang mga tanim na kamote ay mas mabilis lumago kaysa dati. Kahit ang mga punong saging sa gilid ng lupa ay namumunga ng masagana. Isang umaga, habang nag-iigib ng tubig si Aling Rosa sa sapa, may nakita siyang bakas ng mga paa sa basang lupa. Malalaki ang hugis at tila hindi paa ng tao. Nagtaka siya ngunit ipinagkibit balikat na lamang. Inisip na baka bakas iyon ng kabayo ng mga naglalakbay sa bundok. Sa gabi ring iyon, nagtipo ng pamilya sa paligid ng maliit na lampara. Tahimik ang mga bata at si Tomas ay halatang may iniisip. "May sakit ka ba, anak?" tanong ni Aling Rosa. Marahang hinahaplos ang kaniyang buhok. Umiling si Tomas. May nakita po ako noong gabing narito ang matanda. Napatingin sina Mang Lando at Aling Rosa sa kaniya. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang kaniyang nakita. Ang anyo ng nilalang sa ilalim ng buwan, ang mga paa nitong tila paa ng kabayo, at ang kakaibang liwanag sa paligid nito. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Hindi sila agad nagsalita. Sa wakas, si Mang Lando ang unang bumigkas. "Anak," mahinahon niyang wika. "Maraming kwento ang matatanda tungkol sa mga nilalang sa bundok. May mabubuti at may masasama. Ngunit kung totoo ngang tikbalang ang panauhin natin, mukhang hindi siya nagpakita ng masamang balak." Tumango si Aling Rosa. Baka sinusubok lang niya ang ating kabutihan. Mula noon, naging mas mapagmatyag ang mag-anak. Ngunit sa halip na takot, kakaibang kapanatagan ng kanilang naramdaman. Tuwing gabi, bago matulog, mas taimtim ang kanilang dasal. Isang dapit hapon, habang pauwi si Mang Lando, may nakita siyang isang malaking puno ng nara na dati wala roon. Sa ilalim nito ay may nakaukit na simpleng tanda sa lupa, parang bilog na hugis na may guhit sa gitna. Napalapit siya at napansin na tila bago lamang iyon. Pag-uwi niya, ikinuwento niya iyon kay Aling Rosa. Kinabukasan, nagpasya silang puntahan ang lugar kasama ang mga bata. Pagdating nila roon, napansin nilang may maliit na lungga sa ilalim ng puno. Mula sa loob nito ay may lumalabas na banayad na liwanag na kulay ginto. Natigilan ang lahat. "Baka delikado," bulong ni Aling Rosa.
Ngunit bago pa sila makalapit, may marahang tinig na nagsalita mula sa likod nila. "Huwag kayong matakot." Sabay-sabay silang napalingon. Sa harap nila ay ang matandang panauhing minsang pinatuloy nila. Ngunit ngayon, hindi na niya itinago ang tunay na anyo. Ang kaniyang katawan ay matangkad at matipuno. Ang mga paa ay malinaw na paa ng kabayo at ang kaniyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag. "Ako ang tikbalang ng bundok na ito," wika nito. "Matagal ko nang minamasdan ang inyong pamilya." Niyakap ni Mang Lando ang kaniyang mga anak, nanginginig ngunit hindi umatras. "Huwag kayong mag-alala," dugtong ng tikbalang. "Hindi ako naparito upang manakit. Naparito ako upang magpasalamat." Inilahad nito kung paano nito sinubok ang kanilang kabutihan sa anyo ng isang matanda. Kung paanong sa dami ng taong nadaanan nito, sila lamang ang nag-alok ng tulong nang walang hinihintay na kapalit. Sa bundok na ito, sabi ng tikbalang, ang kabutihang loob ay bihirang makita at ang kabutihan ay nararapat gantimpalahan. Itinuro nito ang lungga sa ilalim ng puno. Sa loob niyan ay may regalong inihanda para sa inyo. Ngunit tandaan ninyo, ang kayamanang iyan ay para lamang sa mga pusong marunong magbahagi. Nagpaalam ang tikbalang at unti-unting naglaho sa hangin, parang usok na tinangay ng simoy ng bundok. Naiwang magkakahawak kamay ang mag-anak, nanginginig sa takot at pagtataka. Dahan-dahan silang lumapit sa lungga. Sa loob, kumikislap ang mga tipak ng ginto, nakasalansan sa isang maliit na sisidlan na yari sa bato. Napaluha si Aling Rosa. Napayuko si Mang Lando sa pasasalamat. At ang mga bata, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit hindi pa nila alam na ang regalong iyon ay simula pa lamang ng mas malaking pagsubok sa kanilang pagkatao. Matagal na nakatayo sa harap ng lungga ang mag-anak ni Mang Lando. Ang liwanag na nagmumula sa loob ay tila humihila sa kanilang mga mata, ngunit sabay ding nagbubunsod ng takot at pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Hindi kailanman sila nakakita ng ganoong karaming ginto, ni hindi man lang nila naisip na darating ang araw na haharap sila sa ganitong biyaya. "Lando," mahinang wika ni Aling Rosa, "baka hindi natin dapat galawin." Tumango si Mang Lando. "Tama ka. Baka may kapalit ito na hindi natin alam." Ngunit naalala niya ang mga salita ng tikbalang, na ang kayamanang iyon ay para sa pusong marunong magbahagi. Lumuhod siya sa tabi ng lungga at taimtim na nagdasal. "Kung ito man ay pagsubok," bulong niya, "tulungan mo po kaming huwag maligaw ng landas." Maingat niyang inabot ang sisidlan at bahagyang hinila palabas. Mabigat ito, puno ng maliliit at maningning na tipak ng ginto. Hindi nila kinuha ang lahat. Sa halip, kumuha lamang si Mang Lando ng 3 piraso, isa para sa kanya, isa para kay Aling Rosa, at isa para sa kanilang mga anak. "Hanggang dito muna," sabi niya. "Kung talagang para sa atin ito, hindi mawawala ang iba." Ibininalik nila ang sisidlan sa lungga at tinakpan muli ng mga tuyong dahon at lupa. Tahimik silang umuwi, dala ang 3 pirasong ginto na nakabalot sa lumang panyo. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog ang mag-anak. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa natanggap na biyaya. "Kailangan nating mag-ingat," paalala ni Aling Rosa. "Kapag nalaman ng iba, baka tayo mapahamak." "Hindi tayo magbabago," sagot ni Mang Lando. "Gagamitin lang natin ito sa tama." Kinabukasan, bumaba si Mang Lando sa baryo dala ang 1 pirasong ginto.
Hindi niya ito ipinakita kanino man. Tahimik siyang nagtungo sa isang matandang panday na kilala sa pagiging tapat. Ipinakiusap niyang ipalit iyon sa kaunting salapi at huwag magtanong. Nagulat ang panday sa kinang at bigat ng ginto, ngunit tumupad sa hiling ni Mang Lando. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umuwi si Mang Lando na may dalang sapat na pera upang bumili ng bigas, asin, kaunting isda at bagong tela para sa mga bata. Nang makita iyon ni Aling Rosa, napaluha siya. "Salamat sa may kapal," bulong niya. Hindi sila nagwaldas. Sa halip, inayos nila ang kanilang kubo, pinatibay ang bubong, pinalitan ang sirang dingding at bumili ng bagong banig. Bumili rin sila ng ilang binhi at kasangkapan sa bukid upang mapaganda ang kanilang ani. At higit sa lahat, nagsimula silang magbahagi ng higit pa kaysa dati. Isang kapitbahay na matandang babae ang nagkasakit at walang pambili ng gamot. Tahimik na iniwan ni Aling Rosa ang ilang barya at kaunting bigas sa tapat ng kaniyang kubo. Isang batang ulila ang walang makain. Pinakain nila ito at binigyan ng lumang damit ni Tomas. Sa bawat kabutihang ginagawa nila, tila mas nagiging masagana ang kanilang bukirin. Ang palay ay namumunga ng doble. Ang mga puno ng prutas ay halos hindi na maubusan at ang sapa sa tabi ng kanilang kubo ay laging malinaw at masagana sa isda. Ngunit hindi lahat ay nakalilihim magpakailanman. Isang araw, may isang lalaking taga-baryo na nagngangalang Doro ang napadpad sa kanilang lugar. Kilala si Doro sa pagiging mausisa at sakim. Napansin niya ang bagong ayos ng kubo at ang masaganang ani sa bukid. "Kay bilis ninyong umasenso," wika nito kay Mang Lando na may ngiting pilit. "May minana ba kayong kayamanan?" Ngumiti lamang si Mang Lando. "Pinagpala lang po kami sa ani." Ngunit hindi nasiyahan si Doro sa sagot. Sa kaniyang pag-uwi, hindi mawala sa isip niya ang kinang sa mga mata ni Mang Lando at ang biglaang pagbabago sa kanilang buhay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng dilim ng bundok, may isang taong palihim na sumubaybay sa landas patungo sa kubo ng mag-anak, handang tuklasin ang lihim na hindi dapat mabunyag. Tahimik ang gabi sa bundok, ngunit ang katahimikang iyon ay may dalang panganib. Sa pagitan ng mga punong kahoy, dahan-dahang gumagalaw ang isang anino. Si Doro iyon, ang lalaking taga-baryo na hindi matahimik sa pag-iisip sa biglaang pag-unlad ng mag-anak ni Mang Lando. Mula sa malayo, minamasdan niya ang kubo na may mahinang ilaw ng lampara sa loob. Nakita niya kung paanong mas maayos na ngayon ang dingding, mas matibay ang bubong, at mas masagana ang paligid. Sa kaniyang dibdib, umusbong ang inggit na unti-unting naging kasakiman. Hindi yan galing sa simpleng ani, bulong niya sa sarili. May itinatago ang mga taong iyan. Nagkubli siya sa likod ng isang malaking puno at naghintay. Nang mapansin niyang natutulog na ang buong mag-anak, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa loob. Nakita niyang mahimbing ang tulog ng lahat. Wala siyang narinig na anumang kakaiba. Bago umalis, napansin niya ang bakas ng paa sa lupa, malalaking marka na tila paa ng kabayo. Napakunot ang noo niya. Nagsimula siyang maghinala na may kinalaman ng kabundukan at ang mga nilalang na matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Kinabukasan, hindi na nawala sa isipan ni Doro ang kaniyang nakita. Sa halip na magtrabaho sa bukid, naglakad-lakad siya sa paligid ng bundok, kunwaring nangunguha ng kahoy.
Sa totoo'y sinusundan niya ang mga yapak ni Mang Lando. Nang makita niyang patungo si Mang Lando sa may punong narra, palihim siyang sumunod. Nagkubli siya sa likod ng mga palumpong at nakita kung paanong lumuhod si Mang Lando sa tabi ng puno, tila nagdarasal, at pagkatapos ay may hinila palabas mula sa ilalim ng lupa. Saglit lamang iyon, isang sulyap ng ginintuang liwanag, sapat na upang mapabilis ang tibok ng puso ni Doro. "Ginto," bulong niya, nanginginig sa pananabik. Hindi na siya nagpakita pa. Tahimik siyang umalis at bumalik sa baryo. Ngunit sa kaniyang isip ay nabuo na ang isang masamang balak. Kinagabihan, bumalik siya sa bundok, dala ang maliit na pala at isang sako. Inantay niyang tuluyang makatulog ang mag-anak bago siya dahan-dahang lumapit sa punong nara. Hinukay niya ang lupa sa ilalim nito, ang bawat galaw ay puno ng kasabikan. Hindi nagtagal, tumama ang pala sa matigas na bagay. Mabilis niyang inalis ang lupa at nakita ang sisidlan na kumikislap sa liwanag ng buwan. Napangiti siya ng malapad. "Akin na kayo," bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumamig ang hangin. Umihip ang malakas na simoy at umindayog ang mga dahon ng mga puno. Sa likod niya, may narinig siyang mabibigat na yabag. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilalim ng punong balete, nakatayo ang isang nilalang na mas mataas pa sa tao. May katawan ng tao ngunit may mga paa ng kabayo. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang baga. "Hindi para sa iyo ang ginto," malalim na wika ng tikbalang. Napatili si Doro at napaatras, ngunit biglang nadula sa hukay na kaniyang hinukay. Nahulog siya sa loob, nabitawan ang sisidlan, at napaupo sa malamig na lupa. "Maawa ka," umiiyak niyang pakiusap. "Kukunin ko lang po sandali, ibabalik ko rin." Ngunit hindi sumagot ang tikbalang. Sa halip, iwinasiwas nito ang kaniyang kamay. Biglang umikot ang hangin sa paligid ni Doro, at sa isang kisap mata, nagdilim ang kaniyang paningin. Nang magising siya, nasa gitna na siya ng gubat, malayo sa daan, malayo sa baryo, at walang dalang kahit ano. Buong magdamag siyang naglakad, naliligaw at nanginginig sa takot, hanggang sa sumikat ang araw at matagpuan siya ng ilang mangangahoy. Simula noon, hindi na muling umakyat si Doro sa bundok, at tuwing maririnig niya ang yabag ng kabayo sa gabi, napapapikit siya sa matinding takot. Samantala, kinabukasan, natuklasan ni Mang Lando na may hukay sa ilalim ng punong nara. Agad niyang naunawaan ang nangyari. May sumubok na magnakaw, wika niya kay Aling Rosa. Tahimik silang nagdasal at nagpasalamat na hindi sila napahamak. Ngunit alam nilang mula noon, mas magiging mapanganib ang kanilang lihim. At sa malayo, mula sa tuktok ng bundok, tahimik na minamasdan ng tikbalang ang mag-anak. Handa silang ipagtanggol, ngunit handa ring subukin pa ang kanilang mga puso. Pagkaraan ng nangyari kay Doro, lalo pang naging maingat ang mag-anak ni Mang Lando. Hindi na sila madalas bumaba sa baryo at kung kinakailangan man, paisa-isa lamang at palihim. Ang ginto ay nanatiling nakatago sa ilalim ng punong nara at tuwing kukuha si Mang Lando ng kaunti, lagi muna siyang nagdarasal at humihingi ng paumanhin. Ngunit ang balita tungkol sa kakaibang nangyari kay Doro ay mabilis na kumalat sa baryo. Ikinuwento ng mga mangangahoy kung paano nila natagpuan ang lalaki na tila nawalan ng ulirat sa gitna ng gubat, duguan ang mga kamay at nanginginig sa takot. Hindi niya maipaliwanag kung paano siya napunta roon.
Ang nasabi lamang niya ay may malaking aninong may paa ng kabayo na humabol sa kanya. Mula noon, nagbalik ang takot sa bundok ng San Isidro. Ang mga matatanda ay muling nagkwento tungkol sa tikbalang na tagapagbantay ng gubat, ang nilalang na nagbibigay ng biyaya sa mabubuti, ngunit nagpaparusa sa mga sakim. Isang gabi, habang kumakain ang mag-anak, may marahang kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sila, nagtataka, at bahagyang kinakabahan. Pagbukas ni Mang Lando, tumambad sa kanya ang isang batang lalaki na basang-basa sa ulan at nanginginig sa lamig. "Po, pwede po ba akong magpatuloy dito?" Mahina nitong tanong. "Naliligaw po ako." Hindi nagdalawang isip si Mang Lando. Pinapasok niya ang bata, pinaupo sa tabi ng apoy, at inabutan ng tuwalya. Iniluto ni Aling Rosa ng mainit na sabaw at tinanong kung saan ito galing. "Sa kabilang baryo po," sagot ng bata. "May sakit po ang nanay ko. Papunta po sana ako sa manggagamot sa bayan, pero inabot po ako ng dilim at ulan." Naantig ang puso ni Aling Rosa. "Dito ka muna magpalipas ng gabi," wika niya. "Bukas na lang maaga ka magpatuloy." Habang natutulog ang bata sa sulok, napansin ni Tomas na kakaiba ang kaniyang panaginip. Nakita niya sa kaniyang isip ang punong nara na nababalutan ng dilaw na liwanag, at sa ilalim nito ay ang tikbalang na nakangiti at tumuturo sa kanilang kubo. Kinabukasan, bago umalis ang bata, binigyan nila ito ng kaunting pagkain at ilang barya. Nagpasalamat ito ng paulit-ulit at naglakad palayo. Ngunit hindi pa man ito nakakababa sa paanan ng bundok, bigla itong napadapa at napahiyaw sa sakit. Narinig iyon ng mag-anak at agad silang tumakbo papunta sa kanya. Napilayan ang kaniyang paa at hindi na makalakad. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Mang Lando ang bata pabalik sa kubo. Nagpasiya silang ihatid ito kinabukasan sa bayan upang matulungan ang kaniyang ina. Kinagabihan, muling nagpakita ang tikbalang sa panaginip ni Tomas. Malinaw ang boses nito. "Ang ginto ay hindi lamang para sa inyong ginhawa," wika ng nilalang. "Ito ay pagsubok kung hanggang saan ang inyong malasakit sa kapwa." Pagmulat ni Tomas, agad niyang ikinuwento ang panaginip sa kaniyang mga magulang. Tahimik na nag-isip si Mang Lando. Sa wakas, tumango siya. "Bukas," wika niya, "ibebenta ko ang isa pang piraso ng ginto. Gagamitin natin ang pera upang tulungan ang bata at ang kaniyang ina." Kinabukasan, maagang bumaba si Mang Lando. Dala ang bata sa kaniyang likod. Inihatid niya ito sa bayan, ipinagamot ang pilay na paa at tinulungan ang may sakit na ina. Nagbayad siya ng gamot at nag-iwan pa ng kaunting salapi upang may panggastos ang mag-ina sa mga susunod na araw. Nang makabalik siya sa bundok, pagod na pagod siya ngunit payapa ang kaniyang puso. Pagdating niya sa punong nara, napansin niyang mas dumami ang gintong nasa sisidlan. Ang dating puwang na iniwan ng kaniyang kinuha ay napalitan ng mas maraming tipak na kumikislap. Napaupo siya sa lupa, napaluha sa pasasalamat. Nauunawaan na niya ngayon, habang mas nagbabahagi sila, mas dumarami ang biyayang ibinibigay. Ngunit sa lilim ng mga puno, may mga matang nakamasid. Hindi na lamang mga tao ang may alam sa lihim ng bundok. At sa mga darating na araw, darating ang mas mabigat na pagsubok. Pagsubok na hindi ginto ang magiging kapalit, kundi ang mismong kaligtasan ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, tila bumalik sa dati ang katahimikan sa bundok ng San Isidro. Walang balitang kakaiba mula sa baryo
at ang mag-anak ni Mang Lando ay nagpatuloy sa kanilang simpleng pamumuhay. Ngunit sa puso ni Mang Lando, may bahagyang pangamba na hindi maipaliwanag. Pakiramdam niya'y may paparating na unos kahit malinaw ang langit at payapa ang hangin. Isang umaga, habang nagbubungkal siya ng lupa, may narinig siyang yabag ng kabayo sa may daan. Nagulat siya sapagkat bihirang may umaakyat na sakay ng kabayo sa kanilang lugar. Maya-maya lumitaw ang isang lalaking may suot na mahabang ameranang itim. May daladalang maleta at may takip ang ulo ng sombrerong malapad ang gilid. "Magandang umaga," bati ng lalaki. Bahagyang yumuko. "Ako si Don Emilio, isang mangangalakal mula sa bayan sa ibaba. Naghahanap ako ng matutuluyan pansamantala." Pinagmasdan siya ni Mang Lando. Maayos ang pananamit nito at malinaw sa kilos na sanay sa yaman. Ngunit sa kaniyang mga mata, may kislap ng katalinuhan at pagkamapagsiyasat. "Malayo po ito sa bayan," sagot ni Mang Lando. "Ngunit kung nais ninyo, maaari kayong magpahinga muna sa aming kubo." Nagpasalamat si Don Emilio at sumunod. Pagdating sa kubo, magalang siyang tinanggap ni Aling Rosa at inialok ng tubig at pagkain. Tahimik itong kumain, ngunit mapapansing palinga-linga ang kaniyang tingin sa paligid, sa maayos na kubo, sa masaganang tanim, at sa payapang muka ng pamilya. "Matagal na ba kayong naninirahan dito?" tanong niya. "Simula pa noong kami mag-asawa," sagot ni Aling Rosa. "Napakaganda ng inyong lugar," wika ni Don Emilio. "At tila napakapalad ninyo sa ani." Ngumiti lamang si Mang Lando at hindi sumagot. Kinagabihan, nagpaalam si Don Emilio na doon muna magpapalipas ng gabi. Inihanda nila ang banig sa sulok ng kubo. Ngunit sa gitna ng dilim, nang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang bumangon ang panauhin. Tahimik siyang lumabas at sinunda ng landas patungo sa punong nara. Para bang kabisado niya ang direksyon. Sa kaniyang kamay, may hawak siyang maliit na sisidlang salamin na may laman na maitim na likido. Pagdating sa puno, lumuhod siya at ibinuhos ang laman ng sisidlan sa lupa. Bumigat ang hangin at tila nanlamig ang paligid. Mula sa kaniyang labi, may mga salitang binigkas na hindi maintindihan. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na huni sa gubat. Umindayog ang mga sanga ng puno at tila may aninong gumalaw sa pagitan ng mga dahon. "Lumabas ka," maring wika ni Don Emilio. "Alam kong narito ka." Sa isang iglap, lumitaw ang tikbalang sa harap niya, matangkad at makapangyarihan. Ang mga mata'y nagliliyab sa galit. "Hindi ka nararapat dito," wika ng tikbalang. "Umalis ka sa aking nasasakupan." Ngumiti si Don Emilio. "Matagal na kitang hinahanap. Ang ginto mo ang pakay ko." Nagbanggaan ang kanilang mga titig. Umalingaw-ngaw ang kulog kahit walang ulap sa langit. "Ang ginto ay hindi para sa sakim," maring sagot ng tikbalang. "Lahat ng bagay," tugon ni Don Emilio, "may paraan upang mapasa kamay." Iwinasiwas ng tikbalang ang kaniyang kamay at umihip ang malakas na hangin. Ngunit mabilis na naglabas si Don Emilio ng isang anting-anting na kumislap sa asul na liwanag. Saglit na napaatras ang tikbalang. Tila nasugatan ng hiwaga ng anting-anting. Sa kanilang pagtatalo, hindi nila namalayan na nagising si Tomas sa malakas na hangin. Sumilip siya sa bintana at nakita ang dalawang nilalang sa ilalim ng punong nara. Ang tikbalang at ang dayuhan na tila may dalang itim na kapangyarihan. Nanginginig sa takot, ginising niya ang kaniyang mga magulang.
Paglabas ni Mang Lando at Aling Rosa, nasilayan nila ang tagpong hindi nila kailanman inakalang makikita. Ang labanan ng isang nilalang ng bundok at isang taong bihasa sa mahika. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mang Lando na ang kanilang lihim ay hindi naligtas. At ang ginto na minsang naging biyaya ay ngayoy naging dahilan ng isang panganib na maaaring sumira sa kanilang tahimik na buhay. Nakatayo sina Mang Lando, Aling Rosa, Tomas at Lina sa may gilid ng kubo, magkakahawak kamay at nanginginig sa takot. Sa liwanag ng buwan, malinaw nilang nakita ang tikbalang na nakaharap kay Don Emilio. Ang hangin sa paligid ay mabigat, tila puno ng galit at hiwagang hindi nila maunawaan. "Umalis ka." Mariing wika ng tikbalang, muling umalingaw-ngaw ang boses sa buong gubat. "Hindi mo kayang angkinin ang biyayang hindi para sa iyo." Ngumiti si Don Emilio, ngunit ang ngiting iyon ay malamig at walang kabutihan. "Maraming taon na akong naghahanap ng ganitong kapangyarihan," sagot niya. "At hindi ako aalis nang walang dala." Ibinukan niya ang kaniyang maleta at mula roon ay inilabas ang ilang papel na may mga guhit at simbolo. Inilapag niya ang mga iyon sa lupa, sa palibot ng punong nara, bumuo ng isang bilog. Muling bumigkas siya ng mga salitang hindi maintindihan at biglang nagliwanag ang mga simbolo sa kulay asul at lila. Naramdaman ng tikbalang ang paghigpit ng hangin sa kaniyang paligid, tila may di nakikitang gapos na bumalot sa kaniyang mga paa. "Masama ang iyong layunin," wika ng tikbalang, pilit na kumikilos. "At hindi ka magtatagumpay. Ngunit sa unang pagkakataon, baka sa mukha ng nilalang ang bahagyang pag-aalinlangan." Napansin ito ni Tomas. Sa kabila ng takot, naalala niya ang mga salita sa kaniyang panaginip, na ang ginto ay pagsubok sa kanilang malasakit at pananampalataya. Bigla niyang naramdaman na may kailangan silang gawin. "Ama," bulong niya, "tulungan natin ang tikbalang." Nagulat si Mang Lando. "Anak, paano?" Ngunit hindi na nag-atubili si Tomas. Lumapit siya sa punong nara. Dala ang maliit na piraso ng ginto na itinago nila sa isang supot sa loob ng kubo. Lumuhod siya at mahigpit na hinawakan ang ginto. "Kung talagang biyaya ito," mahina niyang wika, "ipagtanggol mo po kami at ang tagapagbantay ng bundok." Nang ilapag niya ang ginto sa lupa, biglang kumislap ito ng mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag ay umakyat sa punong nara at kumalat sa buong paligid. Napatigil si Don Emilio at napalingon sa bata. "Ano ang ginagawa mo?" sigaw niya. Ngunit huli na. Ang liwanag mula sa ginto ay parang init ng araw na tumama sa mga simbolong inilatag ni Don Emilio. Isa-isa itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naramdaman ng tikbalang na lumuwag ang gapos sa kaniyang mga paa. Sa isang malakas na ungol, itinaas ng tikbalang ang kaniyang kamay at iwinasiwas ito. Umihip ang napakalakas na hangin na nagpalipad sa mga papel ni Don Emilio at nagpatumba sa kaniya sa lupa. "Hindi ka maaaring magtagumpay dito," mariing wika ng tikbalang. Pilit na bumangon si Don Emilio, galit na galit ang mga mata. Inilabas niya ang anting-anting at sinubukang muli itong gamitin, ngunit ng sandaling iyon, ang liwanag mula sa ginto ay tumama sa anting-anting. Nabiyak ito sa gitna at nahulog sa lupa, wala nang ningning. Napatras si Don Emilio, nanginginig sa takot at galit. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya bago mabilis na tumakbo palayo sa gubat, naglalaho sa dilim. Unti-unting humupa ang hangin, bumalik ang katahimikan sa bundok.
Lumapit ang tikbalang sa mag-anak. Ang kaniyang mga mata ay hindi na nagliliyab sa galit, kundi puno ng pasasalamat. Salamat sa inyo, wika nito. Hindi lamang ninyo pinatunayan ang inyong kabutihan, kundi pati ang inyong tapang. Lumuhod si Mang Lando. Kami po ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami ngayon. Umiling ang tikbalang. Ang tunay na biyaya ay nasa inyong mga puso. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Tumingin ito sa direksyong tinakbuhan ni Don Emilio. Babalik siya, at sa susunod, mas handa na siya. Nagkatinginan ang mag-anak. Ang ginto na minsang nagbigay ng pag-asa ay ngayon naging dahilan ng mas malaking banta. At sa gabing iyon, sa ilalim ng punong nara, nagsimula ang paghahanda ng mag-anak at ng tikbalang para sa laban na darating. Laban na susubok hindi lamang sa kanilang tapang, kundi sa kanilang pagkakaisa at pananampalataya. Pagkaraan ng gabing iyon, nagbago ang anyo ng bundok ng San Isidro. Hindi man halata sa mata, ramdam ng mag-anak ni Mang Lando na tila may nakaambang panganib sa hangin. Mas madalas na umihip ang malamig na simoy at sa gabi, ang huni ng mga ibon ay napapalitan ng kakaibang katahimikan. Araw-araw, dumarating ang tikbalang sa dapit hapon upang turuan sila kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi siya nagbigay ng sandata, kundi mga aral. Kung paano makinig sa bulong ng gubat, kung paano makaramdam ng masamang balak bago pa ito dumating, at kung paano palakasin ang loob sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Hindi sapat ang lakas, wika ng tikbalang. Ang tunay na panangga ay ang malinis na puso. Si Tomas ang pinakamasigasig na mag-aral. Madalas niyang kausapin ang tikbalang at tanungin tungkol sa mga nilalang ng bundok. Si Lina naman ay tinuruan kung paano gumamit ng mga halamang gamot upang gamutin ang sugat at sakit. Sina Mang Lando at Aling Rosa ay natutong gumawa ng mga palatandaan sa paligid ng kubo. Hindi bilang patibong, kundi bilang panawagan ng proteksyon. Isang gabi, habang nagdarasal ang mag-anak, biglang nagdilim ang paligid kahit maliwanag pa ang buwan. Umalingaw-ngaw ang malakas na kulog at sa malayo may nakita silang pulang liwanag na kumikislap sa pagitan ng mga puno. Dumarating na siya, mahinang wika ng tikbalang. Mula sa kailaliman ng gubat, lumitaw si Don Emilio. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang 3 anino na unti-unting nagkaroon ng hugis. Mga nilalang na tila tao, ngunit ang mga matay itim na itim at ang mga katawan ay baluktot na parang nililok ng dilim. Hindi ko nakuha ang ginto, sigaw ni Don Emilio. Kaya kukunin ko na lamang ang tagapagbantay at ang pamilyang pinili niya. Umangat ang pulang liwanag mula sa kaniyang mga kamay at kumalat sa lupa, gumuhit ng kakaibang mga tanda sa paligid ng punong narra. Naramdaman ng mag-anak ang bigat sa kanilang dibdib, tila hinihigop ang kanilang lakas. Lumapit ang tikbalang sa kanila. Huwag kayong matakot, manatili kayong magkasama. Sumugod ang 3 nilalang, mabilis at tahimik. Iwinasiwas ng tikbalang ang kaniyang kamay at umangat ang hangin, tinangay palayo ang 2 sa mga anino. Ngunit ang 3 ay mabilis na nakalapit at sinubukang sunggaban si Tomas. Sa isang iglap, humarang si Mang Lando at itinulak palayo ang nilalang. Nadapa siya sa lupa at dumaloy ang dugo sa kaniyang braso. "Ama!" sigaw ni Tomas. Samantala, si Don Emilio ay patuloy sa pagbigkas ng mga sumpa. Ang pulang liwanag ay unti-unting lumakas at binalot ang punong nara. Naramdaman ng tikbalang na humihina ang kaniyang lakas.
Kung mabuwal ang puno, wika nito, mawawala ang aking kapangyarihan. Hindi nagatubili si Aling Rosa. Kinuha niya ang maliit na sisidlan na may natitirang ginto at ibinuhos ito sa paanan ng puno. Kung ito ang ugat ng lahat, sigaw niya, dito na rin natin ialay. Sa sandaling tumama ang mga tipak ng ginto sa lupa, biglang kumislap ang buong punong nara sa gintong liwanag. Ang pulang mga tanda ni Don Emilio ay unti-unting naglaho, natunaw sa liwanag na parang yelo sa ilalim ng araw. Napaatras si Don Emilio, naguguluhan at galit. Hindi maaari, sigaw niya. Lumakas ang tikbalang. Sa isang malakas na ungol, itinaas niya ang kaniyang kamay at humampas sa lupa. Umangat ang mga ugat ng punong nara at gumapos sa mga paa ni Don Emilio at sa natitirang nilalang. Isa-isa silang hinigop ng lupa, parang nilalamon ng bundok. Nang tuluyang maglaho ang dilim, bumalik ang liwanag ng buwan at ang katahimikan ng gubat. Hingal na hingal ang tikbalang. Lumapit ang mag-anak sa kaniya. Tapos na ba? Tanong ni Lina. Sa ngayon, sagot ng tikbalang. Ngunit ang kapangyarihan ng ginto ay halos naglaho na. Tumingin sila sa lupa. Ang mga tipak ng ginto ay unti-unting nagiging abo at nawawala. Hindi nalungkot si Mang Lando. Sa halip, ngumiti siya. Kung iyon ang kapalit ng aming kaligtasan, sapat na po iyon. Ngumiti ang tikbalang. Iyan ang dahilan kung bakit kayo ang pinili. Ngunit bago sila tuluyang makapahinga, may isa pang pangyayaring darating. Isang huling pagsubok na magpapasya sa magiging kapalaran ng kanilang pamilya at ng bundok. Makalipas ang labanan, tila huminga ng maluwag ang buong bundok. Bumalik ang huni ng mga ibon sa umaga, muling umagos ng malinaw ang sapa, at ang mga dahon ng punong nara ay kumislap sa liwanag ng araw na parang pinahiran ng hamog. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ng tikbalang na may kulang, isang puwersang unti-unting humihina sa kaniyang pagkatao. Isang dapit hapon, tinawag niya ang mag-anak ni Mang Lando sa ilalim ng punong nara. Ang kaniyang tindig ay hindi na kasing tatag ng dati at ang kaniyang tinig ay mas mahina. Ang bundok ay naligtas, wika niya. Ngunit ang aking tungkulin bilang tagapagbantay ay malapit ng matapos. Nagkatinginan ang mag-anak, nag-aalala. Bakit po? Tanong ni Tomas. Ang kapangyarihang bumubuhay sa akin, paliwanag ng tikbalang, ay nagmumula sa balanse ng kalikasan at sa biyayang ipinagkaloob ko. Nang ialay ninyo ang ginto upang iligtas ang punong nara, naputol ang ugnayan ng aking lakas sa mundong ito. Tahimik na napayuko si Aling Rosa. Ibig sabihin po ba, mawawala na kayo? Tumango ang tikbalang. Ako'y babalik sa lugar na pinanggalingan ko sa kaharian ng mga tagapagbantay. Ngunit bago iyon, may isang huling handog akong iiwan sa inyo. Lumapit siya sa punong nara at marahang ipinatong ang kaniyang kamay sa puno. Mula sa kaniyang palad, may kumislap na munting liwanag na unti-unting naging hugis isang maliit na sisidlang bato. Katulad ng unang lalagyan ng ginto, ngunit ngayon ay walang laman. Ito ang sisidlan ng biyaya, wika niya. Hindi na ito maglalaman ng ginto, kundi ng pagpapala. Inilapag niya ito sa harap ni Mang Lando. Tuwing kayo'y maglalagay dito ng pagkain, tubig o kahit isang dasal para sa kapwa, ang sisidlan ay magbabalik ng sapat, hindi sobra, hindi kulang, ayon sa inyong pangangailangan. Napaluha si Aling Rosa. Napakabuti po ninyo sa amin. Umiling ang tikbalang.
Hindi ako ang mabuti. Kayo iyon. Pagkatapos, humarap siya sa buong pamilya. Ngunit may huling pagsubok pa. Ang sisidlang ito ay gagana lamang kung mananatiling dalisay ang inyong puso. Kapag ginamit ninyo ito sa kasakiman, mawawala ito magpakailanman. Lumuhod si Mang Lando at taimtim na nagpasalamat. Pangako po namin, hindi namin ito aabusuhin. Ngumiti ang tikbalang at sa unang pagkakataon, ang kaniyang ngiti ay payapa at puno ng lungkot. Habang papalubog ang araw, unti-unting nagliwanag ang kaniyang katawan. Ang kaniyang anyo ay parang usok na tinatangay ng hangin, dahan-dahang naglalaho sa pagitan ng mga dahon ng punong nara. Paalam. Mahina niyang wika. Ipagpatuloy ninyo ang kabutihan. At sa isang kisap mata, wala na siya. Naiwan ang mag-anak sa ilalim ng punong nara, tahimik na nagdarasal at nagpapasalamat. Mula noon, ginamit nila ang sisidlan ayon sa bilin. Tuwing may nagugutom na dumaraan, naglalagay sila ng kaunting bigas at pagkain, at kinabukasan ay may sapat na ani sa kanilang bukid. Kapag may sakit, naglalagay sila ng tubig at dasal, at nagkakaroon sila ng halamang gamot na kailangan. Hindi sila yumaman sa mata ng iba, ngunit hindi rin sila kailanman nagkulang. Ngunit sa malayo, sa isang lugar na hindi naabot ng liwanag ng bundok, may mga bulong na kumakalat. Bulong tungkol sa isang sisidlang nagbibigay biyaya. At sa huling kabanata ng kanilang kwento, darating ang sandaling susubukin muli ang kanilang katapatan, hindi sa pamamagitan ng dilim, kundi sa pamamagitan ng isang mabigat na pasyang kailangang gawin. Tahimik ang umaga sa bundok ng San Isidro. Ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa mga damuhan, at ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng punong nara. Sa lilim nito, nakatayo ang kubo ng mag-anak ni Mang Lando. Simple pa rin, ngunit puno ng init at kapanatagan. Mula nang umalis ang tikbalang, maraming nagbago, ngunit mas marami ang nanatili. Nanatiling masipag si Mang Lando sa bukid. Patuloy na naghahabi si Aling Rosa, at lumaki sina Tomas at Lina na may pusong marunong umunawa at magmalasakit. Ang sisidlang bato ay palaging nasa isang maliit na altar sa loob ng kubo, katabi ng lumang krus, at isang lamparang laging may apoy tuwing gabi. Hindi nagtagal, kumalat sa mga karatig baryo ang balitang may isang pamilya sa bundok na laging handang tumulong. Hindi nila ipinagmamalaki ang sisidlan, at hindi rin nila sinasabi ang pinagmulan ng kanilang kakayahan. Ang alam lamang ng mga tao, kapag lumapit sila sa mag-anak ni Mang Lando na may tapat na puso, hindi sila umaalis na luhaan. Isang hapon, may dumating na isang lalaking bihis mayaman, sakay ng karwahe na hinihila ng 2 kabayo. Siya'y nagngangalang Don Rafael, isang hasyendero na kilala sa kaniyang kayamanan at kapangyarihan. Balita sa kaniya ang tungkol sa pamilyang mapagpala, at dumating siya hindi upang humingi ng tulong, kundi upang subukin ang katotohanan. Tinanggap siya ni Mang Lando ng magalang, inialok ng tubig at kaunting pagkain. Marami akong naririnig tungkol sa inyo, wika ni Don Rafael. Sinasabi nilang may himala raw dito sa inyong tahanan. Ngumiti lamang si Mang Lando. Kung may himala man po, iyon ay dahil sa awa ng may kapal. Hindi nasiyahan si Don Rafael sa sagot. Handa akong magbayad ng malaki, dugtong niya, kung maipapakita ninyo sa akin ang pinagmumulan ng inyong biyaya. Tahimik na nagkatinginan ang mag-asawa. Sa wakas, dahan-dahang kinuha ni Aling Rosa ang sisidlang bato at inilapag sa mesa. Ito po ang sisidlan, wika niya.
Ngunit hindi po ito ipinagbibili at hindi po ito gumagana sa mga pusong may kasakiman. Napangiti si Don Rafael, may halong pagdududa. Subukan natin. Mula sa kanyang supot, naglabas siya ng gintong barya at inilagay sa loob ng sisidlan. Umupo siya at naghintay. Walang nangyari. Muling sumubok si Don Rafael. Ngayon ay mas marami pang barya ang inilagay. Tahimik pa rin ang sisidlan, walang liwanag, walang himala. Nainis ang hatyendero. "Niloloko ninyo ako," sigaw niya. Maamong sumagot si Mang Lando. "Hindi po. Ang sisidlan ay hindi para sa pagkamal ng yaman." Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa labas, may marahang huni na parang yabag ng kabayo. Saglit na kumislap ang mga dahon ng punong nara. Napalingon si Don Rafael at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang takot. Hindi na siya nagtagal pa. Tahimik siyang umalis. Dala ang kaniyang kayamanan ngunit may bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Makalipas ang maraming taon, pumanaw sina Mang Lando at Aling Rosa na payapa na paliligiran ng kanilang mga anak at apo. Bago sila pumikit, ipinasa nila ang sisidlang bato kina Tomas at Lina kasama ang huling bilin. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang laman ng sisidlan, kundi ang kabutihang nasa puso. Lumaki sina Tomas at Lina na ginawang gabay ang mga salitang iyon. Itinuro nila sa kanilang mga anak ang kwento ng tikbalang. Hindi bilang alamat ng ginto, kundi bilang aral ng kabutihan at katapatan. At sa tuwing may taong nawawala sa gubat, may gumagaling sa karamdaman, o may batang muling ngumining matapos matulungan, sinasabi ng matatanda, sa bundok ng San Isidro, may isang pamana na hindi kinakalawang, ang pamana ng kabutihan. At sa malayong lilim ng punong nara, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan, may ilan na nagsasabing nakaririnig pa rin sila ng marahang yabag ng kabayo. Paalala na ang tagapagbantay ng bundok ay hindi kailanman tuluyang umalis at ang kabutihan ay laging may gantimpala. Wakas,